Patuloy ang kaguluhan, barilan at sunog sa Mexico matapos mapatay ang kilalang drug lord na si Nemesio Oseguera o El Mencho. Lumabas na ngayon ang detalye ng operasyon para mahuli ang drug lord. Ayon sa mga autoridad ng Mexico, sa kanilang operasyon laban sa kartel, itinuro ng Calaguyo ang pinakahinahanap na drug terrorist sa Mexico. Ayon sa ulat, matapos bisitahin ng kanyang Calaguyo ang kanyang tirahan sa kagubatan ng Mexico, kinabukasan ay dumating doon ang Mexican Special Forces. Ngunit hindi pa ito lahat ng detalye ng operasyon laban sa drug cartel sa Mexico. Halimbawa, lumitaw ang mga larawan at video ng mga armadong miyembro ng kartel na may dalang mga armas ng militar, gumagamit ng mga armored personnel carrier at mayroon ding mga rocket launcher. Minsan, mas maganda pa ang itsura ng mga armadong ito kaysa sundalo ng ibang bansa. Tatalakayin natin lahat ng detalye sa episode na ito. Ako si Alexei Pichi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Nasa video description ang link. Doon agad naming ina-upload ang mga bagong balita. Nagpadala ang mga autoridad ng Mexico ng libo-libong sundalo sa Jalisco matapos ang kaguluhan dahil sa pagkamatay ng leader ng drug cartel na si Nemesio Oseguera o El Mencho. Nagpadala pa sila ng 2,000 katao sa rehiyon para supilin ang mga protesta. Umabot na sa 10,000 katao ang kabuuang bilang ng mga tropa sa estado. At heto na. Nilinaw ni Ministro ng Depensa ng Mexico, Ricardo Trebilla, na ang pagpapadala ng 2,000 dagdag na sundalo sa Jalisco ay hindi simpleng pagpapatrolya, kundi isang estratehikong operasyon laban sa pag-aaklas ng mga armadong grupo. Nagsimula ang kaguluhan matapos mapatay ang pinakahinahanap na kriminal sa Mexico, ang leader ng drug cartel na bagong henerasyon ng Jalisco, si Nemesio Oseguera, na kilala bilang El Mencho. Batay sa eksaktong impormasyon at suporta sa himpapawid, na-block ng elite na unit ng hukbong sandatahan ng Mexico at pambansang gwardya si Nemesio Oseguera Cervantes sa kanyang matibay na pinagtataguan. Sa matinding sagupaan, nagtamo ng malubhang sugat ang leader ng kartel at namatay habang inililikas, na nagwakas sa kwento ng taong pinapresyuhan ng gobyerno ng Estados Unidos at Mexico ng $15 milyong ang ulo, Uturaba. Ngunit, dapat ding tandaan na ang pagkamatay ni El Mencho ay agad nagdulot ng sunod-sunod na karahasan na kumalat sa mahigit kalahati ng mga estado ng Mexico. Nang mawalan ng kanilang tagapagtatag, ang mga armadong grupo ng bagong henerasyon ng Jalisco ay lumipat sa taktika ng ganap na terorismo, sinusubukang ipakita na nananatili pa rin ang lakas ng kanilang organisasyon. Sa totoo lang, aktibong ginagamit ngayon ng mga armadong grupong ito ang mga drone na may mga pampasabog. Sinusubukan nilang magsagawa ng malawakang pambobomba sa buong mga lugar upang paalisin ang mga sibilyan at militar at sa esensya, kontrolin ang mga lugar na iyon. Ilang oras matapos makumpirma ang pagkamatay ni El Mencho, naparalisa ng mga armadong grupo ang mga pangunahing kalsada para ihiwalay ang mga rehiyon mula sa mga puwersang federal. Ang kartel ng bagong henerasyon ang pinakamabilis lumago at agresibong kriminal na organisasyon sa mundo. Tinatayang umaabot sa 33,000 ang bilang ng mga aktibong miyembro nito sa Mexico lamang at ang kartel ay naroroon sa 28 sa 32 estado ng Mexico. Halos kinokontrol nito ang pangunahing pantalan ng bansa, ang Manzanillo, kung saan dumadaan ang mga precursor mula sa Asia para sa paggawa ng mga synthetic na droga. Ang grupo ay kumikilos sa mahigit sa 20 bansa sa buong mundo, na may malalakas na operasyon sa Estados Unidos, Europa, Australia at Timog Silangang Asya. Ang taunang kita ay tinatayang nasa $10 bilyong at sa isang kaso lamang sa Estados Unidos laban sa anak ni El Mencho, mahigit $6 na bilyong ang nakumpiska.
At ito ay maliit na bahagi lamang. Sa kabuuan, ang kartel ay naging isang ganap na semi-militar na organisasyon nitong mga nakaraang taon. Matagal nang lampas sa karaniwang baril at automatikong armas ang kanilang arsenal. Ngayon, gamit na nila ang mga makabagong kagamitan at teknolohiyang panglokal na digmaan. Ang mga armadong tauhan ay may pick-up na may machine gun turret, spike droppers, at pinalakas na bumper para wasakin ang mga checkpoint. Ang ilang modelo ng mga armored vehicle ay nilagyan pa ng remote control para sa pagpapaputok at sinimulan na rin ng kartel ang malawakang paggamit ng mga FPV drone ng kartel. May armas sila na kayang sirain ang armored vehicle at sasakyang panghimpapawid. At halimbawa, regular na kinukumpiska mula sa mga kriminal ang RPG-7 at maging ang mga Amerikanong M72 law. Ngunit ngayon, maaaring umabot na sa lohikal na katapusan ang kasaysayan ng kartel. Ngayon, ibinahagi ng mga awtoridad ng Mexico kung paano nila natunton si El Mencho at napatay siya. Lumabas na ang pagdalaw ng isang kabit ng kilalang drug lord ang tumulong sa awtoridad na matunton ang kanyang kinaroroonan. Ito ang sa huli ay nagresulta sa kanyang pagkakaaresto at pagkamatay. Batay sa datos ng kagawaran ng Tanggulang Pambansa ng Mexico, namatay si El Mencho sa loob ng helicopter matapos masugatan sa operasyon ng Special Forces malapit sa Tapalpa, Jalisco. Ayon kay Ministro ng Tanggulang Pambansa ng Mexico na si Ricardo Trevilla, impormasyon mula sa isa sa mga kabit ni Oseguera ang nagbigay daan sa mabilis na raid matapos ang pagbisita niya sa kanyang hasyenda. Habang sumasalakay, nagpaputok ang tauhan ni Oseguera sa awtoridad kaya lumipat ang labanan sa mga bahay sa kagubatan. Nasugatan si Oseguera at dalawang gwardiya. Inilikas sila ng helikopter papuntang Mexico City, ngunit namatay silang tatlo sa biyahe. Sa operasyon, nakumpiska ng awtoridad ang mga rifle na may granada launcher, RPG at bala ng mortar. Ipinahayag ng pangkalahatang prosekusyon ng Mexico na nagsasagawa sila ng mga proseso sa 14 na estado na halos kalahati ng bansa. Tulad ng nabanggit ko, ang pagkamatay ni Oseguera ay nagdulot ng malawak na karahasan at paghihiganti. Opisyal nang inanunsyo ang pagkamatay ng 25 miyembro ng National Guard ng Mexico na pinatay matapos ang pagkapatay kay El Mencho. Sabi ng Department of National Defense, ang mga pag-atake sa Jalisco ay pinamumunuan ng kanang kamay ni Oseguera at mga pangunahing tagapundo. Kilala bilang El Tuli, siya rin ay napatay sa engkwentro laban sa mga awtoridad na nagtangkang arestuhin siya kalaunan. Ayon sa mga awtoridad, si El Tuli ay nag-aalok ng gantimpala na $1,000 para sa pagpatay sa bawat sundalo. At muli na namang nangyari ito. Binigyang diin ng mga opisyal ng Mexico na ang eksaktong kinaroroonan ni Oseguera ay natukoy sa tulong ng American Intelligence. Ngunit ang operasyon ay isinagawa ng mga puwersang Mexicano lamang. Ayon kay Pangulong Claudia Sheinbaum ng Mexico, walang sundalong Amerikano ang sumali sa operasyong ito. Nagkaroon lang ng palitan ng impormasyon. Samantala, si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ay nanawagan na sa Mexico na mas maging aktibo sa paglaban sa mga drug cartel. Dito ko natatapusin. Ilagay ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang ang episode, suportahan ang channel sa YouTube sa pamamagitan ng donasyon o subscription gamit ang mga link o QR code sa video description o screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.